Binigyang diin ni PBBM ang kampanya kontra korupsyon, pagtugon sa epekto ng energy crisis at mataas na presyo ng langis. Gayon din ang tungkol sa ating paninindigan laban sa China. Iginiit din ng Pangulo na sa nalalabing 2 taon ng kanyang administrasyon, pagtutuunan niya ang security and self-sufficiency ng bansa habang ipinagpapatuloy ang mga reforma. Nang tanungin natin ang taong bayan kung ano ang masasabi nila sa SONA, ang sabi nila? Mataas yung impact kasi na-address niya yung unang sinimulan niya yung sa flood control. Medyo na-address niya yon. And then yung sa electric bills na medyo may mga refund pa nga. So maganda yung feedback. Sana matuloy lahat yung mga sinasabi niya. Kaya lang, hindi masyadong malaman. Hindi katulad ng kay tatay niya. Matindi mga salita ni tatay niya. Ito parang wala eh. Hindi ako maapektuhan. Ang masasabi ko sa SONA na Presidente Bongbong Marcos ay pinakamabilis, pinakamaganda, pinakadetalyado. Masasabi ko sa SONA, parang wala lang din kasi yung mga sinasabi niya hindi naman natutupad eh. Wala mo nakitang natupad na sa mga sinasabi niya. Ayun, wala pa rin akong budget para magpa-reband. Oo, kulang pa rin ang kinikita ko. Kulang naman si Mami sa kanyang mga sinabi. Okay, para himayin ang SONA, hindi lamang bilang isang political address, kundi bilang isang mahalagang yugto sa kasaysayan. Kasama po natin via Zoom ngayong umaga, historian, political commentator at dating presidential speechwriter Manolo Quezon III. Welcome. Good morning, Manolo. Welcome Hi, to Memo. Karina. Good morning. Thanks for having me. Yes. Hi, Willard. Long time no see na rin. Morning, yes, oo. Oo Nice to nga. see you again. So, okay. First, as a speechwriter, do you agree with the tone, with the language, the headlines he chose, the absence of anecdotes, etc.? What can you say about the form and the language? Well, pagdating sa SONA, unang-una parang exhibition ito ng stamina. Kahit sa pagbuo nito, dahil buwan-buwan ang proseso para mabuo ang isang SONA. At pumapasok lamang sa bandang huli ang Pangulo o isang Pangulo para lagyan ng kanyang mga trademark. So ano ang trademark ng ating Pangulo pagdating sa kanyang mga SONA? First of all, yung lengguwaheng pipiliin mo, yun ang nagpapatunay kung ano bang gustong idiin ng Pangulo na yon. Kung mapapansin ninyo, yung mga unang SONA niya, karamihan ay sa wikang Ingles. Doon siya mas sanay, doon siya mas komportable, doon siya mas magaling. At nung simula nung kanyang termino, nais niyang patunayan na world class siya. Dahil yun ang tatak na gusto niyang pakita, yun ang tatak Marcos na sanay makihalo sa mga pinuno ng ibang bansa, etc. etc. Napansin nyo na sa SONA na ito, halos lahat ay sa wikang Pilipino. And syempre, may dahilan ito. Dahil ano ba ang silbi ng panglimang SONA ng isang Pangulo? 6 lamang yan sa isang termino. Ang bawat SONA, may objective ito na hindi nag-iiba sa kada administrasyon. Ito ang SONA na sumunod sa hatol ng bayan sa tinatawag na midterms last year. Di ba last year nagka-midterms tayo? Yun ang plebisito sa unang yugto o unang kalahati ng termino ng isang Pangulo. And either pass or fail ka doon. Sa pananaw ko, mixed yung results last year, although most people thought that it was a defeat. Anyway, doon siya lumabas at talagang sinugal niya ang kanyang administrasyon sa nung sinabi niyang mahiya naman kayo. You remember that? So this year, kailangan niyang patunayan na may nangyari doon sa kanyang expose last year. Bakit niya kailangan gawin yon? Dahil kailangan isang tabi mo na ang issue na yon na parang kinakalawang ang buong pamahalaan dahil sa issue na yon, dahil meron na lang siyang 1 taon
upang patunayan sa taong bayan na may silbi at may nagawa ang kanyang administrasyon at kaya dapat sundin ang kanyang rekomendasyon sa kanyang huling SONA next year kung sino ang babasbasan niyang dapat maging susunod na Pangulo. Yun ang gawain ng bawat fifth SONA. This is a campaign SONA na naman. Ito ang SONA na magsasabi sa darating na taon, ang huling taon na talagang mamumuno tayo. Dahil after that, next year, that SONA, campaign SONA na naman para sa susunod na Pangulo. Kailangan niya patunayan, lumabot na tayo sa yugto na ito, marami tayong matatapos. Which is why yung pinag-usapan nyo kanina lamang about Pax Silica, about nuclear power, kaya mahalaga ilabas ang mga bagay na yon kasi ito magpapatunay na pagbaba niya mula sa katungkulan, meron siyang may iwan na talagang iniba ang hugis ng Pilipinas kesa sa dinaratnan niya. And I felt na nakikinig din ang palasyo sa sentimiento ng tao. What do I mean? Kung titingnan mo yung lumabas na pulse survey, do you remember that? Right before the SONA. At ang sabi ng pulse survey na yon, ang numero unong bagay na gustong mapakinggan ng mga tao ay tungkol sa corruption. Ano ba ang nagawa ng Pangulo dun sa flood control, etc., etc. It was something like 38%. Yun ang pinakamalaking bahagi ng lipunan na doon talaga nakatutok ang atensyon. Everything else mas maliit. There was 18% na presyo ng bilihin ang interest. Everything else was 3%, 6%. Talagang butil-butil. So, he had to address that. And the only way he could have addressed it is the way he did. And until yesterday, maraming may duda kung kaya niyang gawin yon. Which is, basically, will you throw your cousin overboard? Diba? Talagang hahabulin mo ba ang dating speaker o hindi? Because that's the only way you'll find out kung seryoso siya dun sa expose niya last year. So he did that. And in the end, yun lang naman ang gusto marinig ng tao. Whether it will happen or not, tinaas mo na yung sugal mo eh. Di ba? Now it's up to the ombudsman. Di ba? And then we will see. Pangalawa, lahat yung mga sumunod na mga bagay, puro maliliit. When you think of it, puro maliliit na mapagpatunay na meron naman nagawa ang Pangulo. Sa totoo lamang, everything was decided before the SONA. Nung inanunsyo ng palasyo na papalawakin yung sistema ng ayuda. Yun ang sagot naman to that 18% na ang number one concern, anong gagawin ng pamahalaan sa pagtaas ng bilihin. Sinagot na yun even before the SONA, para medyo kalmado na ang tao pagdating ng SONA. In which case, hindi na sila masyadong galit, hindi na masyadong takot, may angal pa rin, and then doon po papasok yung paunti-unting ambon sa pamamagitan ng maliliit na mga proyekto, mga benepisyo, piso dito, 50 piso dyan, 1% dyan, 3% doon. At doon naglahanap ang iba't ibang mga sektor ng ambon nila. For example, for the middle class, yung sinabi ng Pangulo na gusto kong, nananawagan ako sa Kongreso na pahabain natin ang amnesty sa buwis, sa inheritance tax, sa mga taxes, because lumipas na, nag-expire na yung dating amnestiya na pinasa ng pamahalaan. Ngayon, gusto niyang pahabain o renew ang amnesty na ito dahil marami pa rin ang hindi pa nakaka-avail nito. At mahalaga ito, not necessarily para sa mas mahirap na makababayan natin, but talaga importante ito para sa middle class and even the upper class. Yung mga nag-aaway-away tungkol sa mana and that sort of thing na napakalaki ng mga sinisingil ng pamahalaan. Napansin mo rin na yung ibang bagay kung saan pinili niya na gawin sa wikang English, yun naman ang for outside consumption or for the consumption of the Forbes Park crowd.
mga negosyante, di ba? Ang mga subscriber ng bilyonaryo, ang mga bilyonaryo mismo at ang mga nakapalibot sa kanila ng mga kumpanya. It was about investments in infrastructure. Babalik ito unti-unti. It was about yung mga deals in energy dahil napakalaking pera nito, katulad ng sinabi ng guest nyo kanina. Mga bagay na talagang mahalaga sa mga negosyante dito at sa ibang bansa at sa mga humuhusga kung magandang destinasyon ba ang Pilipinas para sa investments and that sort of thing, including yung mga partners natin sa ibang bansa na talagang tinrabaho ng kasulukuyang administrasyon na patibayin ang relasyon natin sa mga traditional allies and partners natin. And that includes international communities. Napansin mo na medyo mahaba at malalim yung pinag-usapan niya mga detalye about ang mga palagi tayong humihingi ng tulong sa ibang bansa tuwing nagkakaroon ng sakuna sa Pilipinas. Sabi niya, meron na tayong bagong definition ng impending calamity, which is new. Isipin mo sa birokrasya natin, sa buong kasaysayan natin, ngayon lang natin naisip na, teka, wag na natin hintayin na magkaroon ng disaster. Maghanda na tayo at sabi, may parating na disaster para makakilos na tayo. Dati, nakatali ang kamay ng mga LGU at national hanggang actually mangyari. And so this means we can finally be proactive. So Corina, in that sense, lahat itong mga ito, dito natin makikita yung strategy. Ang communication naman ng Pangulo, well, may sarili siyang estilo eh. I always like to say, sa mga naging Pangulo natin, there's a strange similarity between Bongbong Marcos and Noynoy Aquino. Pareho sila for some reason, and I think dahil sa dinaanan nila nung bata pa sila, both are extremely allergic to the idea of panic. Ayaw nilang na masyadong excited ang tao, na masyadong mainit ang usapan. Gusto nilang chill lang lamang lahat. And lumalabas ito sa estilo niya ng Pangulo natin ngayon. Yung isang commenter natin, di ba, napanood natin, sabi nila, hindi ko tulad ng tatay niya na bombastic. Bakit walang ganun? Hindi siya ganun eh. At ayaw niya ng ganun. Dahil nakita niya ang nadulot nun. Siguro, yun ang naisip ko. Manolo, naghintay ka rin ba ng one-liner, kumbaga, na pantapat doon sa mahiya naman kayo dahil walang one-liner this time around? Hindi eh. And that, I think that points Willard to medyo bumabalik sa sarili ang Pangulo in the sense na ayaw talaga niya ng mga ganun eh. Talagang allergic siya sa mga ganun. Unang-una dahil hindi hiyang sa kanya, and you only deliver a good speech or an effective speech kung hiyas sa iyo yung talumpati mo eh. Kung pilit, alam ng tao at hindi nila gusto yun eh. So for better or for worse, kailangan natin tanggapin na ang Pangulo medyo easygoing, hindi naghahanap ng away, ngunit gusto niyang patunayan na meron naman siyang spine, di ba? So yun ang naging niya. Ang pinili niyang strategiya, to use that word para sa talumpating ito, lunurin lahat ang mga nakikinig sa detalye. Di ba? Sa pruweba na meron namang nagawa ang pamalaan. Dahil ang medyo hindi niya makontrol, nung palapit ang SONA, biglang umiba ang panahon dahil biglang may problema na naman tayo sa supply at presyo ng petrolyo. Tumaas na naman ang mga presyo. Biglang kinabahan na naman ang mga negosyante, mismo ang mga trabahador, umaangal dahil biglang nagtataasan na naman ang presyo. Ang dati medyo lumilipas na krisis, biglang bumalik na naman. Anong gagawin mo sa ganon? Like I said, kailangan i-anticipate mo na yon bago man lang magkasona by saying, major ayuda na naman tayo. Pangalawa, sa malaking porsyento na nakaabang, kailangan mo bigyan sila ng pagpatunay na seryoso ka sa anti-corruption efforts. Sa ganung paraan, ang mga interesado sa ibang bagay, medyo limitado sila at hindi magsasama-sama ang
at hindi aapaw ang emosyon ng tao. Okay, well, we've run out of time pero Manolo, dapat mag-guest ka ulit sa amin ha dahil ang dami pa namin gustong tanungin sa'yo. With pleasure, Corina. Just, alam mo naman ako, I'm obedient to you. Naku you have to wake up early. Okay, one Yes. last. Do you have a favorite line? You have a favorite line in the entire speech? Or a favorite Hindi ako portion? pangulo ng aking pamilya. I thought that was a very brilliant line. That's all anyone wants to hear from their president, hindi ba? Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Pangulo ako ng Pilipinas. I thought that was brilliant. Maraming salamat, former presidential speechwriter, historian, political analyst Manolo Quezon III. Good morning, maraming salamat. Good morning. Thank you. Thank you.